noong napatitig siya sa mga magagandang mata nito. Sumandal ito sa kinaupan. Sinuklay pa ni Eros ang basang buhok sa mga daliri nito at talaga namang napaka-hot ng ginawa nito. Humugot siya ng malalim na paghinga at pasimpleng iniling ang ulo upang mawala ang anumang iniisip. Ano po yun, Sir Carl? Tanong niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Instead na magtrabaho ka bilang kasabahay dito sa mansyon, why don't you work in my bed? Tanong nito habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. What do you mean, sir? Mariing tanong niya. Alam naman niya at gets niya ang naisabihin ng amo. Nais siya nitong magtrabaho sa kama nito. Nais siya nitong gawing parausan. Babayaran siya ng amo, kapalit ay sex. She doesn't need his money. Kung pera lang, marami din siyang pera. Hindi nga lang siguro kasing dami ng pera ni Carl. But still may pera siya at hindi niya kailangang ibenta ang sarili dito. Gaya nga ng sabi niya, kaya niyang ibigay ang gusto nito ng libre, walang anumang kapalit. To be honest, Trina, I'm interested with you. Iba ang ganda at appeal mo. You're beautiful, sexy, appealing young woman. Sabi nito, hindi niya alam kung matutuwa siya o ano sa mga sinasabi nito. Natutuwa siya dahil na-attract sa kanya ito. Napapansin nito ang ganda at alindog niya. Why don't you try me? Kaysa sa maghanap ka pa ng iba na magbibigay sa lahat ng luho mo. Patuloy nito. Nainsulto man siya ay hindi na lang siya pinansin pa. Nasasanay na rin naman na yata siya sa mga pangiinsulto sa kanya ni Carl. Marami na din siyang masasakit na salitang narinig mula rito na hindi naman niya deserve. Muntik na rin siyang masaktan nito physically. Masakit, oo, but she want him. Nais niya itong makuha at kung papayag siya sa alok nito, mas mapapalapit siya kay Carl. Mas magagawa niya ang planong paibigin nito. Isa pa once na may mangyari sa kanila, malalaman itong virgin siya at walang ibang lalaki sa buhay niya at ito lang at mananatiling ito lang. I am virgin, Sir Carl. Lakas loob na sabi niya. Ilang beses na rin niyang sinabi sa binata ang tungkol doon pero mukhang hindi naman ito naniniwala sa kanya. Mahirap bang paniwalaan na isang tulad niya ay malinis pa at may dangal? Tumayo si Carl mula sa kinaupan. Humakbang itong palapit sa kinatatayuan niya. Hindi naman siya kumilos para umiwas dito. You can't fool me, Trina. I have no way to find out if you are telling the truth. Sabi nito nang huminto ito sa tapat niya. Tumutulo pa sa kanya ang tubig galing sa basang buhok nito. Sa sobrang lapit ito sa kanya ay lalo siyang hindi makahinga at lumakas lalo ang kabog ng dibdib niya. I know a virgin when I see one. Dagdag nito at pinaglandas ang mga mata sa kabuuan niya. Hindi naman sexy o revealing ang suot niya pero kung tingnan siya nito ay daig pa niya ang walang saplot. Nagtagal ang mga mata nito sa malaking dibdib niya. Oh, you judge me that easily. Nakataas ang mukhang sagot niya. Okay, let's say na virgin ka. I am 100% virgin, Sir Carl. Putol niya sa sasabihin pa sana nito. No boyfriend since birth. Never been kissed until you. Never been touched until you. Taas ang noong patuloy niya rito. Kumibot ang mga labi nito saka siya muli sinuri nito. Pakaramdam niya nanginig ang buong katawan niya sa uri ng pagsuri nito sa katawan niya. Fine. Trina, tell me how much you demand to be my sex slave. Tanong nito. Nanlaki ang mga mata niya sa ginamit na salita nito. Sex slave? Ibig ba sabihin gagawin talaga siyang alipin nito sa kama? Tumigas sa mukha niya at matalim na tinignan nito. I don't need your money, Carl. You can hold me for free. Mariing sagot niya rito. Ngumiti ito ng bahagya at sinuklay mga daliri sa basang buhok at muli siyang tinignan sa mga mata. Hinawakan ito ang baba niya, itinaas iyon at yumuko ito ng bahagya para magpang-abot sila. Trina, I am Carl Samaniego. I hate commitment. If you're thinking that your virginity will hook me and ask you to be my girlfriend after I fuck you, you're wrong, Trina. Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkirot sa dibdib. Nasaktan siya sa sinabi nito sa kanya. Wala ba talagang chance na maging sila ni Carl? Sex at pagpaparaos lang ba talaga ang nais ni Carl sa kanya? Hanggang kama lang ba talaga siya para kay Carl? Babayaran ko ang virginity mo, Trina, sa presyong hindi mo matatanggihan pa. Patuloy nito. And after you fuck me, I will fuck you as long as I want you, Trina. Ako magsasabi kung hanggang kailan kita ang kinin at magiging akin yung katawan mo.
I will do you whenever I want. Your body is mine as long as I want it. Once you accept my money. At kapag sawa ka na sa katawan ko, you will leave my mansion immediately. Gagawin mo lang akong parausan. Malungkot na sagot ni Trina sa kanya. Kitang-kita niya ang lungkot at sakit sa mga mata nito. Nakaramdam siya ng konsensya sa mga sinabi dito, but he has nothing to offer. But money na alam niyang kailangan nito at makatutulong dito para hindi na ito mamasukan pang kasambahay. No doubt, kung sa ibang bahay na masukan si Trina, hindi ito sasantuhin na magiging amo nitong lalaki. At least siya desente pa. Kahit inakit na siya lahat, hindi niya ito sinamantala. Kahit papaano may respeto siya rito, pati na kay Manang Flor. Babayaran ko ang bawat serbisyo mo sa kama ko. Higit sa serbisyo mo sa mansyon. Sagot niya rito. Hindi siya sigurado pero parang naiiyak ito. Hindi nga lang siya sigurado kung totoo o baka nagdadrama lamang ito. I told you, you can help me for free. Wala akong anumang hihinging kapalit. Kundi, ang wag mo kong saktan sa unang karanasan ko sa sex. Sagot dito sa kanya na may galit sa tono. Ilang beses na ba niyang narinig kay Trina na virgin ito at siya ang unang lalaki sa buhay nito? Pero bakit hindi siya naniniwala dito? Dahil ba sa inakit siya nito at si Raymond? Ang mga ginawa nitong pang-aakit sa kanya hindi gawain ng mga virgin na babae. Isama pang style ng pananamit nito na halos subad na. Isama pang halos napakadali sa kanya makuha ito noong unang beses pa lang. Baka naman ayaw mong tumanggap ng pera dahil umaasa kang mahuhulog ako sa iyo. Sabi niya. Nakita niyang bumalasik ang magandang mukha nito. Tila lalo lang itong gumanda sa paningin niya. Fire on her beautiful eyes. I'll think about your indecent proposal, Sir Carl. Maring sabi nito na sadya pang pinakadiinan ang salitang indecent proposal. Ako mismo lalapit sa iyo. Once na makapag-decide na ako. At ulitin ko, I don't want any money from you. Determinadong sabi nito sa kanya at saka ito tumalikod. Wait! Pigil niya rito at tinawakan ng braso nito. Aside sa pera na kaya kong ibigay, ano bang gusto mo maging kapalit? Maikama lang kita. Pinakatitigan siya nito. Hindi na rin niya maintindihan ang sarili. He can get any woman he likes. Hotter than Trina. But still masyadong nagulo nitong utak niya. Kaya nais niyang tapusin ang curiosity niya rito. Nais niyang malaman kung gaano ito kagaling at kainit pagdating sa kama. Hindi siya hayok sa sex. Pero pagdating kay Trina, tila siya nagiging hayok. Respect and believe in me. Taas noong sagot dito sa kanya. Hindi siya nakakibo. Hindi niya napansin na dahil sa kagaspangan niya rito ay nawala na nga yata siya ng respeto dito. Kaya kung ano-ano na ang mga nasasabi niya at nagagawa niyang nakakapanakit dito. I want you to believe in me na hindi ko ginusto nangyari sa amin ni Raymond. Hindi ko siya inakit. He almost raped me. Mariing sabi nito. Nakita niyang tumulo ang mga luha nito. Kumunot ang noo niya at bago pa siya muli makapagsalita ay binawi nito ang braso nitong hawak niya at buong lakas siyang itinulak nito at nagtatakbo papasok sa loob ng bahay. Nakasunod lang siya ng tingin dito. Mula na mangyari ang bagay na iyon sa pagitan ni Trina at Raymond ay hindi na siya lumalabas kasama si Raymond. Si Claire naman, nakailang tawag na ito sa kanya pero hindi niya sinasagot. Ayaw na muna niyang makausap ito, lalo na't kay Claire din ang galing ang mga masasamang iniisip niya kay Trina. Nakaramdam siya ng inis sa sarili na makitang tumulo mga luha nito. Alam niyang nasaktan niya ito, kung bakit naman kasi hindi siya magpakatotoo sa nararamdaman at aminin niya ang nararamdaman para kay Trina, na interesado siya rito at talaga namang nagulo nitong isipan niya. Na hindi lang init ng katawan ang nararamdaman niya para sa napakagandang dalaga, na may higit siyang nararamdaman at hindi lang init ng katawan. Kinagabihan lumabas siya para mag-bar. Nais muna niyang maglibang at huwag isipin si Trina. Hindi siya dapat naguguluhan ng ganito. Kasambahay lang niya si Trina. Hindi niya dapat hinahayaan na sariling maguluhan ng ganito. May problema ba? Tanong ni Riley habang umiinom sila. Wala pare. Sagot niya at muling nilagyan ng alak ang baso. Carla, para namang hindi kita kilala. Isa din ako sa mga mas nakakakilala sa iyo maliban kay Giovanni. Sagot ng kaibigan. Ngumiti siya sa kaibigan. Malapit din naman sa kanya si Riley. Yun nga lang mas malapit si Giovanni sa kanya. At kung may mas nakakakilala sa kanya si Giovanni iyon, his best friend. Babae ba yan?
tanong ng kaibigan, iniiling lang niya ang ulo. Don't get me wrong pero itong si Claire kasi may sinasabing kinahumalingan mo daw. Ano naman daw? Kunot nung tanong niya sa kaibigan at inisang lagok ang laman ng kupita. Yung magandang kasambahay mo daw na kursunada din daw ni Raymond. Sagot dito sa kanya. Nilungon niyang kaibigan at iniiling muli ang ulo, saka pinuno muli ang baso ng alak. Alam niyang walang magandang sasabihin si Claire tungkol kay Trina. Panigurado kung ano-ano ng mga maling kwento ang pinagkukwento ni Claire tungkol kay Trina. Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Claire, don't believe her. Mariing sabi niya. Yeah, I don't believe her. Sa ibang mga sinabi niya. Parigas may tama din sa mga sinabi niya. Ano naman? Na mukhang tinamaan ka nga sa kasambahay mo. Sagot ng kaibigan niya. Hindi siya sumagot. Tinuloy lang niya ang pang-inom. Siya man kasi ayaw pa niyang aminin sa sarili ang bagay na iyon, na tinamaan na siya sa napakaganda at maalindog na si Trina. Lalo siguro siyang mababaliw kung mapatunayan na birhen si Trina. Baka nga mahulog na siyang tuluyan pag napatunayan niyang malinis ang dalaga. Matapos makarami ng inom, nagpaalam na siya kay Riley. Sakto naman ang dating ni na Raymond at Claire. Magkasama ang dalawa. No doubt, they fuck each other first, kaya late ang dating na mga ito sa bar. Pansin niya ang pagkailang ni Raymond sa kanya, marahil dahil sa nangyari kay Trina. Agad naman lumapit sa kanya si Claire at ikinawit ang kamay nito sa braso niya. Hey Carl! Masiglang bati pa nito sa kanya. Mabilis naman niyang inalis ang kamay nito sa braso niya at muling nagpaalam kay Riley. Carl, wait! Habol ni Claire sa kanya. Nagtuloy lang siya. He is done with her. Claire is really good in bed. No doubt about her skills in bed. Pero hindi na siya interesado dito gaya ng dati. Maybe, sawa na siya kay Claire. Kararating pa lang namin na alis ka na. Malambing na sabi nito, tinawakan ang braso niya ng dahan-dahan. Alam niya ang ibig sabihin ng paghawak na iyon ni Claire sa kanya. Enough, Claire! Mariing sabi niya at inalis ang kamay nito. Is this because of your maid? Taas kilay na tanong nito. Humugot siya ng malalim na paghinga. Sa Trina ang tanutukoy nito at alam niyang wala itong sasabing maganda kay Trina. Enough, Claire! Muling sabi niya at nagtuloy na sa paglalakad patungo sa pintuan ng bar. Marami man siyang nainom pero hindi siya lasing. Hindi naman siya madaling malasing kaya kayang-kaya niyang magmanehong pauwi. Sakay na siya ng jeep at pauwi. Sa train na pa rin ang gumugulo sa isip niya. Nagtungo siya sa bar at uminom para sana makalimutan sa Trina saglit. Pero bakit hindi pa rin mawala-wala sa isip niya maganda mukha ni Trina? Mga labi nitong malambot at napakasarap halikan. Katawan nitong mapang-akit. Tama, Trina! Mura niya at napahampas pa sa manibela. What are you doing to me, Trina? You make me sick! Sabi niya at binilisan ng pagpapatakbo sa jeep. Pagpasok sa asyenda, tinatahak niya ang daan sa patungong pabahay kung saan nakatira sa Trina. Ewan niya pero tila nais niyang masilayan ang magandang mukha nito. Pagdating sa pabahay, iilang mga ilaw sa bahay na lang ang nakabukas. Marahil dahil malalim na ang gabi. Napansin niyang bukas ang ilaw ng bahay ni Manang Flor at nakasisigurado siyang nasa loob ng bahay sa Trina. Itinabi niya ang jeep at pinatay ang makina. Nais niyang masilayan sa Trina. Bahala na kung anong isipin ni Manang Flor sa kanya sa pagdalaw niya ng ganitong oras ng gabi. Basta nais niyang makausap si Trina. Naglakad siyang palapit sa bahay. Agad niyang napansin na isang motorsiklo sa harapan ng bahay. Kumunot ang noon niya. Naalalang yun din ang nakita niyang motorsiklo nang ihatid sana sa Trina sa bahay. Yun nga lang nandoon ang lalaking pamangkin daw ni Manang Flor na halata niyang kinatatakutan ni Trina. Kaya niya isinama sa mansyon ni Trina. Nagtuloy siya sa bahay. Hindi nakasarado ang pintuan. Lumalim ang kunot sa noon niya. Alam niyang ligtas ang mga tauhan sa loob ng asyenda pero dapat nagsasara pa rin ang pinto lalo na't gabi na. Itinulak niya ang pintuan at sumilip sa loob. Wala naman tao sa loob. Pumukaw sa atensyon niya ang mga nakakalat na gamit sa may sala. Kasunod na mga himpit na daing sa may bandang loob ng silid at mga kaluskos. Naglakad siya patungo sa silid at tumambad sa kanya sa Trina na pilit na nanlalaban sa lalaking nais itong pagsamantalahan. Trina!
Pag-uwi sa Trina ng bahay galing mansyon, wala si Yaya Flor sa bahay. Sinabi ng isa sa mga kapitbahay nila ay sinundo daw ito ng anak, baka namasyal. Mag-isa lang siya sa bahay at walang ibang nasa isip kundi si Carl. Ang proposal nito sa kanya at ang mga maling akala nito sa kanya. Ayaw niyang tumanggap ni Singko kay Carl. Hindi naman niya kailangan ng pera. Isang tawag lang niya sa kuya Dylan niya, padadalhan na siya ng kapatid. Isa pa hindi niya ipinagbibili ang dangal niya. Aaminin niyang may pagtingin siya kay Carl pero magmumukha siya mababang uri ng babae pag tumanggap siya ng pera kay Carl kapalit ang katawan niya. Nasasaktan siya sa mga maling akala ni Carl sa kanya, lalo na ang pagdududa nito sa sinasabi niyang virgin pa siya. Ay Carl, ano bang gagawin ko para mahulog ka sa akin? Tanong niya sa sarili at sinuklay ang mga daliri sa buhok. Nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay, napalingon siya sa pag-aakalang si Yaya Flor na ang dumating nang biglang mabungaran ang lalaking manyakas na pamangkin ni Yaya Flor. Ngumisi ito nang mapatingin sa kanya. Mabilis siyang tumayo mula sa kinauupan niya. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang lalaki ito lalo na't mag-isa lang siya sa bahay. Wala yata si Chang Flor? Tanong nito nang nakangisi. Lumabas lang saglit. Sagot niya at sinubukang umiwas dito. Sandali lang. Pigil nito sa kanya. Mabilis niyang tinabig ang kamay nito at muling sinubukang umiwas. Ang tagal kong hinintay na masolo ka. Malademonyong sabi nito. Sumiklab takot sa kanya. Tumakbo siyang palapit sa pintuan nang mapigilan siya nito sa bewang. Nagtitili siya at sinubukang manlaban. Nagpapadyak siya kasabay ang mga tili. Nang mahigpit itong takpan ng bibig niya para hindi na makasigaw pa. Nagpapadyak siya at halos masipa na niya lahat ng kagamitan sa loob ng bahay pero walang laban ang lakas niya sa lakas nito. Nakuha siya nitong kaladkaring papasok sa silida. Naiiyak siya habang nagdarasal na sana'y makaligtas siya. Hindi sa taong ito siya babagsak. Hindi pwede. Si Carl ang tanging nais niyang pagbigyan ng sarili. Si Carl lang. Hindi siya pwedeng mapagsamantalahan ng manyakis na ito. Nanlaban siya kahit halos wala naman siyang laban sa lalaki. Kahit ikamatay pa niya, lalaban siya. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kung mapagsasamantalahan lang siya ng lalaking ito. Isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman niya. Halos hindi na siya makahinga sa sakit. Umigay ka na kasi para hindi ka na masaktan pa. Malademonyong sabi nito sa kanya habang namimilipit siya sa sakit. Idinarasal na sana sa ikalawang pagkakataon ay dumating si Carl para iligtas siya. Trina! Narinig yan tinig ni Carl. Hindi siya nananaginip lang. Tinig ni Carl ang narinig niya. Naramdaman niyang nawala ang lalaki sa pagkakaibabaw sa kanya. Gago ka! Hiyaw ng lalaki. Napalingon siya at nakita niya si Carl na hawak-hawak ang lalaki sa damit. Galit na galit ang mukha nito. Carl! Nangihinangusal niya at tumayo mula sa pagkakahiga sa matigas na papag habang tinitiis ang sakit ng sikmura dahil sa pagsuntok ng manyakis na lalaki. Walang hiya ka! Sigaw ni Carl sa lalaki at sinuntok ito sa muka. Napatili siya nang makitang napahandusay ang lalaki sa semento. Hindi pa man ito nakababawi ay muli itong hinila ni Carl at sinuntok ng sunod-sunod. Natutok niya mga kamay sa bibig at napaiyak sa takot. Duguan na ang lalaki. Patuloy pa rin si Carl sa pagsuntok. Nakamata naman siya rito habang takot na takot at humahagulhol ng iyak. Sinipa ni Carl ang lalaki na kahit duguan na ay nakatayo pa rin at kumaripas ng takbo palabas ng silid. Hahabulin pa sana ni Carl ang lalaki nang tinawag niya ito para pigilan. Carl! Pigil niya rito. Huminto sa paglabas ng silid si Carl at sinulyapan siya. Nakaupo siya sa papag habang umiiyak. Shit! Mura nito at lumapit sa kanya. Carl! Tawag niya rito at napahagulhol ng iyak sa harapan nito sa takot na nararamdaman sa posibleng pwedeng mangyari sa kanya sa kamay ng manyakis na iyon kung sakaling hindi dumating si Carl. Trina! Tawag nito sa kanya at lumapit pa sa kinaupan niya. Carl! Sabay yakap na mahigpit dito at nilabas lahat ng takot na nararamdaman sa pag-iyak habang nakayakap kay Carl. Nakaramdam siya ng kaligtasan sa mga bisig nito. Ramdam niyang ligtas siya at wala nang makakapanakit pa sa kanya. You are now safe, Trina.
Sabi nito sa kanya at naramdaman na mahigpit na pagyakap nito sa kanya, kaya naman lalo siyang napaiyak ng napaiyak. I will kill him, mariing sabi ni Carl. Trina! Trina! Tili mula sa labas ng silid. Tinig ni Yaya Flor. Trina! Diyos ko, ano nangyari sa iyo, Iha? Bulalas ni Yaya Flor na magtungo sa silid kung nasaan sila ni Carl. Sir Carl! Gulat na tawag ni Yaya Flor kay Carl. Kumalas ng pagyakap sa kanya si Carl at hinarap nito si Yaya Flor. May lalaking muntik na magsamantala kay Trina, mariing sabi ni Carl kay Yaya Flor. Diyos mio, Trina! Tarantang sabi ni Yaya Flor at nilapitan siya. Ayos ka lang ba? Wala ba nangyaring masama sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. I'm okay. Iniligtas po ako ni Sir Carl. Sagot niya. Diyos ko, Trina, mapapatay ako ng daddy mo at ng kuya Dylan mo kung napahamak ka. Takot na sabi nito. Mabilis niya itong pinigilan dahil napansin niya ang pagkunot ng noo ni Carl nang marinig ang sinabi ni Yaya Flor. Huwag na lang sana talagang narinig nito ang sinabi ni Yaya Flor. Okay lang po ako, Chang. Sagot niya na sadyang diniinan ang salitang Chang para maalala nito na pamangkin siya nito sa harapan ni Carl. Isusumbong ko sa barangay ang ginawa ng batang iyon, sabi ni Yaya Flor. Tutulong po ako. I'll make sure na makukulong siya para hindi na makaulit pa, lalo na't nasa loob siya ng pagmamay-ari ko. Motoridad na sabi ni Carl. Tumango naman si Yaya Flor at nangako makikipagtulungan at hindi ko konsintihin ang pamangkin nito sa ginawa nito sa kanya. Alam niyang takot na takot din si Yaya Flor dahil madadamay ito. And worse baka kung ano pa ang gawin ng daddy niya at kuya Dylan niya once na mapahamak siya sa poder ni Yaya Flor. Iuwi ko na po muna si Trina sa mansyon. Napaangat ang ulo niya nang marinig ang sinabi ni Carl. What? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ni Carl. Mas safe ka kung sa mansyon ka na muna tumira. Pwede kang balikan na lalaking iyon hanggat hindi pa siya nahuhuli. Paliwanag ni Carl sa kanya. Tama sa Sir Carl. Trina, doon ka na muna sa mansyon. Mas ligtas ka doon kaysa dito, sabi ni Yaya Flor sa kanya. Huwag ka nang tumanggi pa, Trina. Hindi ka ligtas dito, dagdag ni Carl. Sa mansyon ba ligtas siya? O baka mas lalo siyang mapahamak dahil sa hindi mapigilan damdamin niya para rito? Mas ligtas ka sa mansyon, dagdag pa nito. Tama sa Sir Carl, Trina. Pagsusumamo ni Yaya Flor sa kanya. Alam niyang nais na rin siyang ipaubaya ni Yaya Flor kay Carl, marahil dahil nga mas ligtas siya sa mansyon kesa dito. Tumingin siya sa mga mata ni Carl. May nakita siyang pag-aalala sa mga mata nito, tulad ng pag-aalala nito noong si Raymond naman na nagbalak gawan siya ng masama. Mas ligtas naman talaga siya sa mansyon. Yun nga lang, hindi niya sigurado kung ligtas ba ang damdamin niya kung titira sila ni Carl sa iisang bubong. Matapos may ayos ni Yaya Flor lahat ng gamit niya at kinausap siya nito. Nauna na kasi lumabas ng bahay sa Carl para isakay ang mga gamit niya sa jeep nito. Humingi ng tawad sa kanya si Yaya Flor sa nagawa ng pamangkin nito sa kanya. Nakikita niyang nahihiya ito sa sinapit niya sa mismong pamangkin pa nito. Sinabi din nitong ligtas siya at mapagkakatiwalaan si Carl. Mas ligtas ka at mas mapoprotektahan ka ni Carl habang nandito ka sa San Rafael, sabi nito. Tumango siya rito at bahagyang ngumiti. Kung kaligtasan ng pag-uusapan, ligtas talaga siya sa mansyon kasama si Carl. Pero manganganib naman ang sarili niyang damdamin. Baka sa gagawin niyang pagtira sa mansyon ay lalo siyang mahulog kay Carl. Si Carl na walang ginawa kundi iligtas siya. Sa ikatlong pagkakataon, niligtas na naman siya ni Carl at para sa kanya is ang hero si Carl. He always save her. Are you okay? Tanong ni Carl sa kanya habang nakasakay na sila sa jeep nito at tinatahak na ang daan pamansyon. Salamat po, Sir Carl, sabi niya rito. Nilingon niya ito at nakita niya ang paggalaw ng panga nito. Senyales na galit ito. Napansin din niya ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Again, naligtas na naman kita sa isang lalaking nais kang pagsamantalahan. May galit na sabi nito. Buti na nga lang at nandoon ito ng mga oras na iyon, pero bakit nga pala ito nandoon sa bahay ng ganung oras? Sinadya ba siyang puntahan nito? Bakit? Dahil ba sa iniaalok nito? Mamaya na niya aalamin ang mga tanong na iyon. Please, kung magagalit ka at pagsasabihan ako ng masasakit na salita,
Huwag mo na ngayon. Pakiusap niya. I won't do that. Don't worry. From now on, sa mansyon ka natitira kasama ako. Sa guest room siya pinatuloy ni Carl, katabi ng silid nito. Matapos makapagpasalamat dito ay agad na ito nagpaalam sa kanya. Hindi naman na niya ito pinigilan. Nais muna din niyang mapag-isa. Nais niyang ilabas muna ang takot at sama ng loob sa mga nangyayaring kapahamakan sa kanya. Napakagulol siya ng iyak. Ilang beses na ba siyang pinagtangka ang gahasain mula na makarating siya ng San Rafael? At lagi nandyan si Carl para iligtas siya. Isa lang ang tanong niya sa sarili, kung bakit kailangan pa niyang maranasan ng mga ganitong pasakit. Nais lang naman niyang makalimot na tuluyan ng maging masaya. Pero bakit ang hirap maging masaya sa sitwasyon niya ngayon? Nais niyang tawagan ang Kuya Dylan niya. Nais magsabi ng mga nangyayari sa kapatid. Nais niyang marinig ang tinig ng mga magulang niya para kumalma siya. Napaupo siya sa sahig at niyakap ang mga tuhod. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Saka siya umiyak ng umiyak. Pakiramdam niya wala siyang kakampi at mag-isa lang siya. Naramdaman niyang bumukas ang pintuan. Alam niyang si Carl ang pumasok. Silang dalawa lang naman ito sa mansyon. Lumakad itong palapit sa kinahupan niya. Nanatili naman siyang nakayakap sa mga tuhod at patuloy ang pag-iyak. Trina, tawag ni Carl sa kanya at nag-angat siya ng muka. Gatas, inumin mo muna para kumalma ang pakiramdam mo. Sabi nito sa kanya. Nanatili siyang nakatingin sa mga mata ni Carl at lalo siyang naiyak sa naisip na paano kung wala si Carl? Buhay pa kaya siya sa mga oras na ito? Baka itinapon na kung saan ang bangkay niya kung hindi dumating si Carl para iligtas siya. Trina. Banayad na tawag nito sa pangalan niya at naupo din sa sahig katabi niya. Inilapag sa sahig ang gatas na dala nito. I know, hindi madaling kalimutan ang mga nangyari, lalo na't hindi itong unang beses nangyari sa iyong ganitong bagay. Litanya nito habang nakaupo sa tabi niya. Andito ka na sa mansyon, Trina. Wala nang makakagawa sa iyo ng masama dito sa loob ng bahay. Patuloy nito at nilingon siya. You are safe now, Trina. And I'm sorry dahil na-experience mo mga bagay na ito sa loob pa mismo ng asyenda ko. I'm really sorry, Trina. Pagsusumamo nito, puno ng luha ang mga mata niya nang sumulyap kay Carl. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan kong pagdaanan ng lahat ng to? I don't know why. Why me? Umiiyak na tanong niya rito. Shh, Trina, stop crying. Sabi nito at dahan-dahan lumapit sa kinaupan niya. You are safe now. No one can harm you. Wala nang makapananakit pa sa iyo. I am here to protect you. Bulong nito sa kanya saka siya niyakap nito ng mahigpit. Hindi naman niya nagawang pigilan ang paghagulhol ng iyak. Nais niyang ilabas lahat ng luha, sakit at takot na nararamdaman. Napakapit pa siya sa braso ni Carl habang umiiyak. Please, Carl. Don't leave me. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I don't know how to protect myself. Hagulhol niya. I am here to protect you, Trina. Sagot nito. Naramdaman niya ang paghalik nito sa buhok niya. Bakit kasi hindi pa tuloy ang mahulog ang loob nito sa kanya? De sana lahat ng takot at anumang pangamba niya ay mawawala at talagang mararamdaman niyang ligtas siya dahil nakakasigurado siyang hindi siya pababayaan nito. About kay Raymond. Simula niya habang nanatili pa rin nakayakap sa kanya si Carl. Total nag-uusap na din naman na sila ng tungkol sa mga masamang karanasan niya sa asyenda. Nais na niyang linawin dito ang maling akala nito sa nangyari sa kanya noon at kay Raymond na talagang pinagtangkaan siya ang rapin ni Raymond at hindi niya ito inakit. What about him? Tanong nito at niyuko siya. Tumingala naman siya para magpang-abot ang kanilang mga mata. Dahan-dahan naman pinunasan nito ang mga luha sa pisngi gamit ang mga kamay nito. Pag ganito sa kanya si Carl, lalo siyang nahuhulog dito. He is so gentle and caring, malayo-malayo sa Carl na lagi nang nangiinsulto sa kanya. Ito ang Carl na nais niyang makasama. Nagsisinungaling si Raymond sa kung anong totoo nangyari ng gabing yun. Sabi niya, nakatingin naman si Carl sa kanya. May dahilan ako kung bakit hindi ko nagawang i-report sa pulis sa nangyari ng gabing yun. Anong dahilan? Alam kong matatalo ako.
At walang maniniwala sa akin dahil bagong salta lang ako dito sa San Rafael. Sagot niya. Isa yan sa mga dahilan niya kaya mas pinili niyang wag nang palakihin pa ang kaso. Total, maliban sa mga sugat ay wala namang ibang nangyari sa kanya. Salamat kay Carl na lagi nandyan para iligtas siya. I'm sorry. Nagsasorry ka ba dahil hindi ka naniniwala sa akin? At mas pinaniniwalaan mo si Raymond? Tanong niya rito. Matagal bago ito sumagot sa kanya. Nanatili lang itong nakatingin sa mga mata niya. I'm sorry for everything, Trina. Sagot dito sa kanya matapos ang mahabang sandali. Ngumiti siya rito at mapait na ngiti. Wala ka dapat na ihingi ng sorry. Dahil ikaw ang nagligtas sa akin sa napakaraming beses na. Sabi niya dito. Yun naman ang totoo. Hindi nga lang maalala ni Carl ang unang beses na pagligtas dito sa kanya. Ngumiti naman ito sa kanya. Kubalas ito ng yakap at muling inabot ang gata sa baso. Kinuha niya iyon at ininom.